Hello po mga katambay, kamusta po tayong lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po mga katambay, komentuhan po natin ito mga katambay. Alam naman natin, lahat ng sangay ng gobyerno ay talagang puro Duterte na lang po. Ang talagang topic, problema ng bayan, at talagang dapat pong solusyonan dahil unang-una ang mga Duterte ay tinik po sa lalamunan ng sakim sa kapangyarihan. Mga greedy. Ayaw nang bumaba sa pwesto po yata at gusto sila-sila na lang. Mga magkakaibigan, magkaka-Voltes 5 at syempre magkakamag-anak mga katambay. Ito, pakinggan po natin. Sinagot po ni DOJ Secretary Remulla ang pahayag po noong nakarang araw ng ating Vice President about sa ICC na walang jurisdiction o jurisdiction sa ating bansa. Di ba? Sabi ni dating Pangulong Duterte, wala naman jurisdiction sa ating ICC. Kaya wala siyang pakialam dyan. Pero ang bansang Pilipinas, putok na putok po yan pag-usapan hanggang sa Senado. Pero iba ang sinasabi ng DOJ. Ginagawa po yata tayong mga bobo, mga katambay, kahit hindi tayo abogado. Pakinggan po natin mga katambay. At makikita niyo po sinasabi ni Kamanong, lagyan niyo lang po ng logic mga katambay. Ito, pakinggan po natin ang balita po mga katambay. Nilinaw ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na walang nilalabag na pulisiya o isinusuko ang pamahalaan. Ito ang sagot ng kalihim sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pulisiya ng Marcos Administration na pinapayagan umano ang mga dayuhan na manghimasok o makialam sa domestic affairs ng bansa, partikular sa issue ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito. Kaya, that's a political statement more than anything else. Ano lang yan. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. Dagdag pa ni Remulla ang pahayag nito kaugnay sa Interpol na posibleng magsisilbi ng warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi nila pakikialaman ay dahil may commitment tayo bilang miyembro nito. Pero ang aktwal na hakbang sa pagsisilbi ng arrest warrant ay pag-aaralan pa nila sa ilalim ng ilang kondisyon. Napahingan nyo mga katambay, pahayag lang DOJ Secretary, mga katambay. Walang logic, di ba? Siya mismo, inaamin niya. Walang jurisdiction ng ICC, ang International Criminal Court sa atin. Pero, alam niya pala at walang isinusuko ang ating bansa, di ba? Dahil hindi na tayo miyembro niyan, di ba? Di ba? Ang Administrasyong Marcos, di ba? Talagang wala silang susundin at wala sila ibibigay di umano na enforcement niyan kung yan magseserve ng warrant of arrest sa pamilya Duterte. Wala na po pala tayong jurisdiction dyan. Sinasabi nyo, Mr. Secretary, bakit hindi nyo ipatigil? Bilang DOJ Secretary, patigil nyo na po yung mga investigasyon about sa ICC, di ba? Bakit po ganon? At sasabihin nyo sa amin, mga katambay, sasabihin nyo sa amin, bigla nyo ikakambyo pagdating sa Interpol, hindi nyo hawak dahil miyembro tayo ito o nasasakop tayo ng Interpol, mga katambay. Ano ibig sabihin nun? Pag Interpol pala, mga katambay, ang sumama sa ICC, makakapasok pa lang ICC at pwedeng implement ang warrant of arrest at sila ang kukuha dito sa pamilya Duterte. Ganun po pala. Ano silbi nung sinasabi yung policy na sinasabi nga ni Pangulong Duterte? Abogado po kayo, DOJ Secretary, isa po kayo abogado at isa rin po abogado ang VP Sara. At ang dating presidente ay magaling na abogado at magaling na piskal. Alam niya ang pasikot-sikot ng batas. Pinaiikot-ikot nyo lang ang taong bayan, mga tambay. Pinagaganda lang po nyo yung approach nyo, yung speech. Parang paghuhugas kamay. Para kung kukunin si dating Pangulong Duterte, kasama na mga senador, Bato, at si Senador Go, Bato, di ba? Saka merong PNP chief pa, mga katambay, nakasama pa, I think. At si BP Sara, dinadawit po ng asong gala, di ba? Mga katambay, isinasama na po dyan sa war on drugs na yan, di ba? Sa EJK na yan, mga katambay.
Kaya nga po sinasabi na sikat sa ating international court. Di po ba mga tambay? Nakakagulantang lang po. Alam naman po ng isang abogado katulad ng DOJ na wala na tayong jurisdiction dyan. O, di ba? Jurisdiction ang ICC sa atin. Eh bakit po sikat ang ICC sa atin? Bakit binibigyan natin ng pansin? Gamit na gamit po ng pagiging political harassment sa mga Duterte. Di po ba? Simple logic. You know, kung talagang wala na tayong jurisdiction diyan, wag na natin pansinin 'yan. Eh bakit kinakagat ng mga media, DOJ, hindi niyo pinipigilan? Dahil sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, meron po itong politika. Dahil mismo ang Vice President, ano sinasabi? Lahat po ng ginagawa po ng administrasyon ngayon at naninira sa kanila dahil sa politika. Power. Ayaw na nilang mawala ang lahi nila sa kapangyarihan. Di ba? Hindi po ba sabi nga ni Vice President, nagiging greedy kasama ang korupsyon na kilalaki, mga tambay. Hiyang-hiya tayo sa isang DOJ Secretary. Napakagaling na DOJ Secretary. Isang abogado. Alam niya sa sarili niya. Now, hindi na tayo miyembro niyan. Hindi na tayo nasasakupan yan ng International Court. Di ba? At ang ating batas ay nagpapangsyon. Di ba? Ikaw mismo, DOJ Secretary ka. Secretary. You know, yung mismo na ahensya mo, you know, kahiya-hiya. Dahil parang sinasabi mo, wala kang silver yan bilang DOJ Secretary. Dahil mismo ang gagalaw pa. International Court. Ano silbi ng korte natin? Ikaw mismo, Secretary dyan. Ibig sabihin, puro tayo ban-ban dyan. Wala tayong kakwenta-kwentang huwes o judge. At wala tayong kwenta di umano Secretary. Di po ba? Bakit lilitisin yan ng ICC na wala kinalaman sa bansa natin? Alam ba nila ang problema ng bansa natin na nagiging narco-politics? Yung mga anak namin, mismo ang anak mo. Di po ba? Mismong anak mo, di umano, Secretary, nahulihan ng mga high-grade na marijuana dahil dyan sa lintik na droga na yan. Di ba? Okay lang sa iyon. Di ba? Di isama na natin sa ICC yung anak mo. Dahil isa rin sa nahulihan ng droga at may mugshot pa yan. Kaya lang, special yung mugshot niya, mga tambay. May piring ang mata. Hindi pinakita ang muka. You know, very special. Dahil DOJ Secretary at tatay, ganun po ba mga tambay? Special. Pag DOJ Secretary at tatay, nahulihan ka ng marijuana, high grade, galing sa ibang bansa. Wala ka ng kasalanan, malinis na anak mo, wala ng kaso. At ang bali-balita, yung nanghuli na PIDEA, sibak o relieve sa trabaho, mga katambay. Nakakagulat po. Kaya lilinis po. Napakalilinis ng ating mga lingkod bayan. Pati po ang mga appointee o appointed ng Pangulo, ubod ng lilinis, mga katambay. Sabi nga po, DOJ Secretary, sabi nga po ng ating mga kabayan, kung kayo raw po mula nung maging DOJ Secretary po, Sir, DOJ Secretary, naging instant justice po kayo. Instant justice po ang gusto nyo. Antimano po, hinahatulan nyo na po lahat, mga katambay. Meron na po kayong desisyon sa mga statement. Katulad po kay General Bantag, mga katambay, wala pang hearing. Sinasabi nyo na po, siya pumatay. Tama po ba yun bilang isang secretary ng DOJ? Dapat mo muna ilagay natin sa tamang proseso. Di ba? Ang makapagsasabi lang na si Bantag ang pumatay, korte. Pag nagka-hearing na po, lumabas na po lahat ng testigo. Eh sa inyo po, antimano, hinatulan nyo na yung tao na ito ang pumatay kay Percy Lapid. Di po ba? Eh ano gagawin ng tao? Katulad ni Bantag. Kahit naman ako si Bantag, eh magtatago ako. Kasi yung inaasahan kong DOJ Secretary na dapat may piring ang mata at walang kinikilingan, eh pagka nag-release na statement sa media, antimano, one-sided na. May kasalanan ka na agad. Ikaw ang pumatay. Ganon. Daanin na sa proseso. Di mo makatamay. Hindi naman po abogado si Kamanong. Kaya lang, pag nilagyan mo ng logic, kahit sabihin mo na sa tingin mo yan ay pumatay, dapat hindi mo muna isi-single out na mamamatay tao ka, ikaw pumatay. Di po ba? Hanggang hindi na didesisyonan ng korte at hindi na ipupukpok ang kanyang palo sa mesa niya o martilyo man yan, di ba? Wala pa rin kasalanan yon.
si General Bantag, at hindi lang yun. Kasama pa isang congressman, mga katambay. Di ba? Ano nangyari sa isang congressman? Hinatulan na rin agad na maraming kasalanan. At pumatay din ng politiko. Kaya nagtago rin, mga katambay. Kasi instant justice kagad, napakabilis nila maghusga. You know, pagka nangyari, antimano, may release kagad na kasalanan nung tao na yun ang pumatay. Walang hearing. Walang prosesong batas. Magtatago talaga yung mga yan kasi hindi sila makakuha dahil mismo yung puno ng justice system katulad ng DOJ Secretary, nagiging bias na. Parang sumasawsaw sa pagiging DOJ Secretary tapos sinasamahan niya pa ng pamumulitika di umano. Di ba mga katambay? Di mo napapansin? At ganun din na nangyari kay Buloy. Di ba? Kay Buloy, kay Pastor Kay Buloy, mga katambay. Di ba? Antimano, wala pang hearing. You know? Tapos pinatungan nyo ng 10 milyon. Aba, yung mga kriminal nga sa Pilipinas na wanted, hindi natin naririnig na 10 milyon ng patong sa ulo. Samantalang ito, wala pa naman napapatunayan. Binuksan lang yata yung kaso. Dahil may kaso, you know, yung kaso niya na sinasabing meron siya mga minulesya o mga problema sa kanyang kingdom, hindi pa nahi-hearing. At yung mga ibang nahi-hearing, tapos na, binuksan lang yung kaso. Dahil, di ba, ang nangyayari po kasi rito, na politika rin yata si Kibuloy. Dahil yung istasyon niya, talagang nakikita naman natin, talaga sila lang yung istasyon na bumabanat, lalo sa mga NPA. Sila ay nagpapahiwatig itong para SMNI, dyan lang napapanood yung mga ginagawa ng mga NPA. Di po ba? Yung po pinagbubulatan nun yun ang pinag-ugatan nun. Yung binakbaka nila, binakbaka NPA, lalo yung nasa kamera, nagka-problema na dahil meron pa silang mga anchor na nakulong doon, di ba? Kaya nangyayari yata, pati yata sa justice system natin, mas kinakampihan pa yung mga NPA ngayon kaysa ro sa mga galit doon sa mga masasama na ang mga anak dinadala sa bundok at nagsisimula sa Kongreso yung sinasabi po ng mga angkor na nahan doon ang protector ng mga NPA. Pero pagdating sa DOJ, nada! Di po ba? At napakarami yung iniimbestigahan, mga tambay. You know? Ang dami yung iniimbestigahan. Nahan dyan ang ICC. Yan po sa droga yan, mga tambay. Di ba? Pinapapasok nila. Di umano. Tapos pagka sila naman, ginamitan na ng batas katulad ni Vice President at ni dating Presidente Duterte. Pag ginamitan na sila ng batas, tapos, you know, mako-corner sila. Mako-corner at mapapahiya. Bigla ngayong maghuhugas ng kamay na walang isinusuko ang ating gobyerno. Dahil alam nila na hindi na tayo nasasakop ng ICC. Pero yung mga attack dog nang nagagamit di umano ng gobyerno, patuloy na nagagamit ang ICC sa bansa natin sa pangunguna ng dating senador at dating senadora kasama ang mga kapit-kapitagan sa Kamara. Dire-diretso ang hearing at ginagamit pa rin ng ICC na malapit ng mahuli, Interpol, di ba? Tapos mismong sa bibig nyo, Secretary, na wala kayong magagawa pagka Interpol na. O di ibig sabihin, kayo mismo, nahuli kayo sariling bibig. Ano pa silbi na wala nating, na hindi tayo miyembro niyan? Di ba? Pasok pa rin sila. Dahil Interpol lang yung magsasama, pasok pa rin. Di ba? Di ba? Kung lalagyan natin ng logic yan, kayo lang Interpol ang pwede pumasok dito. Dahil sinasabi nyo nasasakop tayo ng Interpol. Pero yung ICC, kahit ano dalhin yan, kahit may warrant of arrest yan, hindi papansinin ng gobyerno ng Pilipinas yan. Alis, uwi. Hindi mo kami nasasakupan. Wala kayong jurisdiction sa bansa namin. Di po ba yun ang logic? O ano dadali ng Interpol? Paano niya uhulihin itong mga Duterte? Kung hindi naman tayo miyembro nito at tanggap din naman ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ng administrasyon. Tanggap nila na wala tayong sinusuko sa policy. Di ba? Yun ang logic dun Interpol, papasukin mo. Kaya lang, pag pumasok yon, ano dala-dala nun? Wala. Dahil yung ICC, interrupt ka na agad, interrupt ka na. Uwi, balik.
Pero ang gustong palabasin ni Secretary DOJ, pag sumama yung Interpol pumasok, libre na to ICC? Ganon? Eh, nasa na yung jurisdiction? Di po ba? Magaling. Ginagawa tayo mga bobong mga Pilipino, mga tambay. Di po ba? Kahit hindi ka abogado, lagyan mo lang ng logic, yun din yun. Di ba? Pinaganda mo lang. You know, dinaan mo lang sa Interpol, pero pinapasok mo pa rin yung ICC. Di po ba, mga tambay? This is amazing. Di ba, mga tambay? Kahit sino Pilipino, mag-isip ka lang. Di ba? Pinaganda lang. Para sila maghugas kamay. Sasabihin nila, hindi. Ang may dala dyan, Interpol. Interpol ang may dala niyan. Kaya nakapasok dito yan. Ibig sabihin, pumasok din yung sinasabi natin na wala silang jurisdiction. Pagkasama ng Interpol, may jurisdiction na pala sila sa atin. Aba, iba yung Interpol, magkaiba yan. Magkaibang body yan, Interpol, saka International Criminal Court. Magkaiba yan, hindi magkaisang sangayan. Di po ba? Para walang iniwan lang yan, di ba? Walang iniwan lang po sa atin yan, ang Departamento ng Pangulo at ng Congress. Hindi magkasamang body yan, magkahiwala yan, di ba? Ganon din ang Interpol at ICC. Kayo po, ano sa tingin nyo, mga katambay? You know, ginagawang tanga ang Vice President Sara Duterte dun sa salita ng isang kapit-kapitagang DOJ na meron naman problema at merong pinagtakpan dahil sa anak na sangkot din sa droga. At droga rin itong sinasabi na war on drugs ng ICC. Kung talagang ikaw DOJ Secretary, talagang ikaw ay makabayan, katulad ni dating Pangulong Duterte, wala ang kinikilingan, di ba? At talagang pagdating sa droga, dahil DOJ Secretary po kayo, sanay na sanay po kayo mag-imbestiga. Bakit hindi nyo po imbestigahan ang Commander-in-Chief? Ilang buwan na pong kumakalat, ilang buwan na po na involved po, kasama po ang Voltes 5. Yung iba po, meron pang tungkulin, nasa gabinete pa po, di umano ng Pangulong Marcos, yung grupo ng Voltes 5 na nagdodroga. Di po ba? Kaya galing-galing po natin mag-imbestiga. Ginagamit natin ang kamera, pati po kayo. Nadadamay po sa ICC dahil sa war on drugs. EJK, bakit po yung issue ng droga ng Pangulo para po makita ng mga Pilipino na kayo po ay parehas. Pinaiiral nyo po ang batas ng DOJ na may piring ang mata, walang tinitingnan boss, walang amo, walang kinikilingan. Di po ba? Kaya po napupulaan ang opisina nyo magmula nung kayo humawak ng DOJ di umano. Samantalang yung dating DOJ Secretary ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan. Wala pong kinikilingan nyo, walang mga statement na sinasabi na criminal ka na, ikaw na pumatay. Di po ba? Magbalik tanaw lang po tayo, mga tambay. This is amazing, di ba? Real talk, di ba? Kaya hindi nyo po maluluko, mga taong bayan. Hindi nyo po maluluko. You know, kahit sabihin nyo na isaksak nyo ang Interpol sa ICC, magkaiba ng body yan, hindi magkasama yan. Di ba? Iba ang trabaho niya ng Interpol sa ICC. Pambihira. Kaya po subukan nyo po. Subukan yung papasukin kahit kasama Interpol. Ilang porsyento, napakalaki ng porsyento ang nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte. Pagdating sa rating pa lang ng anak, mahigit 70% ang nagtitiwala sa Vice President. Di ba? Sa lahat ng leader sa ating bansa, isama na po ang Pangulong Marcos, nangunguna po sa pinagkakatiwalaan ang anak ng dating presidente at pati ang dating presidente na hindi na presidente, napakalaki ng respeto at tiwala ng taong bayan sa kanila. Tapos, ang paniniwalaan natin, yung halos wala ng tiwala ang taong bayan sa Pangulong Marcos na 20% na lang mahigit. Ang nagtitiwala, isama na natin ang loyalist doon sa 20% at kasama na lahat ng mga sinasabing naikinabang sa gobyerno. At ang nababayaran, di ba? 20% na lang mahigit. Kaya subukan nyo po na gawin yan. At pati yung impeachment, ituloy nyo. Makikita nyo po ang sinasabi ni Kamanong. Nananahimik pa lang ang taong bayan, ang kasundaluhan
Nag-aabang lang po yan, mga katambay. Nag-aabang lang ating kasundaluhan di umano at ang taong bayan dahil masyado niyong pinupolitika. Political harassment, masyado niyong pinupolitika ang Vice President, ang pamilya Duterte. Hindi kayo magtrabaho na katulad ni dating Pangulong Duterte. Trabaho niya, wala siyang pinulitika. Pati yung dating Pangulong Aquino, hindi niya pinulitika. Pati si Leni, pati si dating Vice President Leni, kahit pinupolitika siya, tingnan nyo ang ginawa sa kanyang bayan sa Bicol, di ba? Nagkaroon po ng magandang airport doon sa pamamagitan po ng political will ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Wala siyang pinupolitika. Ngayon, dahil nga sabi ni Vice President, dahil nga sa pagiging greedy, sa kapangyarihan, di ba? Kahit mali, kasinungalingan, hindi na totoo, sasabihin at gagawin po ng mga politikong ito. Tama po yun, mga tambay. Kayo po, ano po sa tingin nyo, mga tambay? Pwede po tayo mag-comment. Nakakalungkot lang po, mga tambay. Meron tayong DOJ Secretary na walang piring ang mata, mga tambay. At walang paninindigan sa batas. Walang yagballs, di umano. Walang yagballs. Alam naman niya ang batas pagdating sa international, katulad ng ICC, na hindi na tayo sakop niyan at malayang nagpapangsyon ang ating mga batas dito, ang ating mga justice system, ang Korte ng Pilipinas. Diyan nyo lahat isampayan kung napakaraming ipinatay. EJK, war on drug, sa batas, sa Korte ng Pilipinas nyo isampa. Diyan po mismo nyo isampa mismo sa DOJ dyan, sa Department of Justice. Diyan nyo lahat isaksak yung sinasabi nyo. Huwag sa ICC. Di ba, mga tambay? Muli po, si Katambay Manong, pasensya na po, hinay blood lang si Kamanong dahil sa ating walang piring na DOJ Secretary, mga tambay. Muli po, mga tambay, maraming salamat po, lalo po sa mga nagko-comment at nagla-like, nag-share at sa mga nagsusubscribe ng ating maliit na channel. Maliit na channel. Pasensya na po, nagkakabulol-bulol si Kamanong. Mga tambay, muli po. Ingatan naman sa muli. Paalam. Bye-bye.